Hello mga stories, welcome back sa ating content. So, may may nanghihingi ng advice dito. Sabi na dito, isa sa tanong lang po na normal lang ba ito sa mag-asawa? So, ito yung love advice, pero sige, basahin na lang natin. So, ito. So, edited to. Pasensya na po kung kulang yung information. Wala po silang anak until now. Meron po silang dalawang fur babies. So, siguro fur baby ito ay isang aso ata, siguro pusa. Hindi ko lang. So, ito, ang problem/goal ay ka-Reddit daw. I just want to share something na maybe get your opinion din. Baka ako lang to, baka okay ako, or baka may sense din talaga itong nararamdaman ko. I'm just a sister, and maybe normal lang to concern ako sa kuya ko. But lately, parang hindi ko ma-ignore. So, ito, for context daw, sabi niya, my brother got married in 2020. Both he and his wife were RN or registered nurse. Maayos ang trabaho, simple pero stable ang buhay. Then my brother decided to serve in the PNP. So, please, gusto niya talaga yung path na yon, and naka-assign siya ngayon sa medical department. So, siya yung nag-aasikaso ng inmate na may sakit. So, okay. So, kasi siya parang nurse ata. So, hindi ko alam. His wife, on the other hand, decided to stop working after the wedding. Sabi niya, pahinga muna. Naintindihan ko naman, nakakapagod din talaga yung mga hospital work. But then, years pass, is now 2025, wala pa rin. Ayaw daw niya sa malalaking hospital. Pero parang wala ring effort umanap kahit maliit. Ayaw niya ng clinic, ayaw niya ng private duty, ayaw din ng remote consult. So, and all this time, si Kuya Con lang talaga ang kumakayod. Lahat, bills, repairs, groceries, emergencies, nasa kanya. Minsan nga, kailangan ipaayos yung sasakyan nila, tapos wala na siyang mahugot. May time pa nga na may lakad kami, tapos pabiro niyang sinabi, sagot mo na lang, mas malaki pa sahod mo sa akin eh. And of course, kung kaya ko naman sagutin, bakit hindi, di ba? Pero sa totoo lang, tumatawa siya, pero ramdam mong may lungkot din doon. So, hindi naman gahaman ng kuya ko. Kung tutuusin, kung mukha siyang pera, matagal na niyang inobliga yung asawa niya na magtrabaho, pero hindi eh. Tahimik lang siya, may time siya na bigla na lang daw sinabi ng work na gusto niya ng laptop kasi naghahanap daw siya ng work. Si Kuya tuwang-tuwa, sabi niya kahit konting ginhawa lang, okay na siya. Well, breaks my heart even more is that siya pa rin ang gumagawa ng paraan para makatulong ang asawa niya. Minsan, tinatanong pa niya kung may alam akong trabaho na baka swak siya sa work niya. Kahit admin sa clinic, yun, kahit school nurse, basta kaya. Siya pa yung mag-aasikaso ng resume, siya pa yung nagpapasa, tapos kapag may possibility, saka lang niya sasabihin sa wife niya. Sabi pa nga niya sa akin na pag nakapasok siya, bibigyan kita ng pang-milk tea. Yun, parang biro, pero may lungkot din sa tono niya. Okay? So, previous attempts, I know some may ask, diba? Some may ask, bakit di lang niya kausapin yung diretso ang asawa niya? Well, ilang beses na rin po sila nag-usap tungkol dyan, pero ang lagi lang daw sinasabi ng wife niya ay wala pong mahanap na trabaho. Alam naman ni Kuya na hindi lang talaga siya ganun katyaga maghanap. Hanggang sa napagod na rin si Kuya magsabi, kaya yun, minsan siya na mismo ang naghahanap ng trabaho para sa asawa niya. So, gusto ko lang itanong,
normal lang ba ito? Kung kayo nasa sitwasyon ko, naiintindihan nyo rin ba yung bigat na parang bit-bit ng kuya ko lahat? O baka nga ako lang to, masyado lang ako nag-overtime bilang kapatid. Salamat sa nakakabasa at nakakapag-share ng thoughts nila. So, kung sino man ito, yung post ito, sino man yung kapatid nito, sabi ko is, ganun talaga ang mag-asawa. So, minsan, at saka, minsan nga, may kilala akong na asawa na, so, na-hard na eh. Dati siyang, nagla-live selling sa, at, live selling siya, mahirap talagang, sa totoo lang, mahirap maghanap ng trabaho. At saka minsan nga na walang bakante. Naiintindihan ko yun na walang bakante. Minsan hindi minsan may mga requirements pa, kailangan pa ng 2 to 3 years sa experience, ganito ganyan. May ganun talaga yung ganun talaga ang Pilipinas. Only in the Philippines may mga experience kaya kailangan niya. Diba? Yun. Tapos, yun registered nurse sila. Tapos, yun, may maghanap ng trabaho. Totoo lang. Even ako, minsan, yung time nun, umaabot ako ng isang taon bago ako makahanap, diba? Sa tulong yung aking isang party list, ayoko magbanggit ng party list na tinulong sabi ko ba ang party list pa? Kasi diba? Basta talaga medyo huwag mo na. Hindi ko muna yung sasabihin, sorry. It's kasi tinulungan niya ako na naghanap ng trabaho na as a sales personnel. So yun naging pasasalamat ko sa kanila. Yun. And yun at may may trabaho. So ngayon wala na. Kasi yung parang naglipat ako, tapos hindi ako akalain na tapos na yung project ko. Ayun, at yun, mas mainam, ang masasabi ko lang dito is kailangan talaga mga tulong. Medyo naiintindihan kita, minsan nag-overthink ka kasi dahil sa asawa wala siyang trabaho. At saka bilang kapatid sa inyo as yung sister ba yung uploader na to, mas may mo na lang habang naghanap ng trabaho, mo na lang pwede naman mas maganda hindi naman sa masok mas maganda kasi tulungan mo na lang yung kapatid mo, o kaya na lang parang supportahan na lang, ganun, o kaya suggest mo na lang na kung mayroon kang kung mayroon kang nakitang bibilang yung mga job openings, ganito ganyan, pwedeng i-refer mo sa yung para sa asawa niya, di ba? Walang problema doon, di ba? Meron kasi merong job merong job fair, tsaka merong job opening. Meron din sa sa Indeed, meron din. Di lang sa laptop, meron din sa cellphone doon. May apps doon. Pwede ka mag-install doon. Pwede ka maghanap doon. So, walang problema doon. Yun. Yun lang. Sana yun lang masasagot ko. So, yes. Kasi nga siya makahanap. Hindi, ako lang yan. Kasi normal at saka base sa point mo, kasi ganun talaga ang mag-asawa. Oo.
parang nagtutulungan kasi sila doon. Kaya bilang kayo kapatid, bilang kapatid niya, yung isang mas may tulungan mo na lang siya kung may may makahanap ng work, na may hanap ng work yung suited sa kanya, pwede naman yung bigay mo sa kanya. Walang problema yun, okay? So, as long as makahanap ng trabaho, goods na yan. Okay na yan. Yan. Katulad yung sinabi dito, yan. Ito yung sinabi dito sa comment section. Sabi niya, next, yes, normal sa some couples, wala nang dapat gawin OP. Kung hindi man normal, alis mapagtuhan ka financially, panay, hirap siya. Hayaan mo lang siya ayusin ang problem ng mag-asawa. Pero alam in-laws, possible na mag-away yung dalawa. Pero mas maganda tulungan na lang. Pero pag problema financially, huwag ka na pagdating sa financially, dapat pag may mag-away ng mag-asawa, much better na huwag ka nang makihalo o kaya makisawsaw dun sa problema ng mag-asawa. As long ang mangyari na lang is basta hingin mo na lang ng updates o kaya parang kumustahin mo na lang siya. Yun lang naman yun. Pero huwag kang makikialam sa mga pagdating sa mga pera o yung mga finances. Labas ka na doon. Okay? Yun lang yung masasabi ko. So, yun. Tama kasi possible na mag-away ng dalawa. Yes. Oo. Walang problema doon. So, hindi naman palamunin. Siguro naghahanap ng work yun. Kasi minsan talaga totoo lang yung reality, mahirap maghanap ng trabaho. Versus walang work. Maghanap missing sa post yung emergency noon. Yung nga huwag naman natin sabihin na palamunin. Huwag naman sa ganun. Na lang sana sabihin natin na siguro naghanap ng talaga ng work. Tapos yung nga may sinabi siya na gusto niya magkaroon ng laptop. Dahil doon siya maghanap ng work. Pwede naman sa kung hindi kaya ng laptop, pwede naman sa phone. Mayroon siyang na app na Indeed. Yeah. Alam mo naman Indeed, baka naman. Di ba? Indeed na job hiring. Alam mo na. Baka naman. Yun lang. Okay, so bakit hindi ka dapat? Ayan, sabi niya, sorry OP, but I think na hindi ka dapat mangialam sa buhay na since buhay nila ang mag-asawa. Get your concern, but to fix naman niya, hindi naman ikaw. Dapat niya na huwag kang mangialam. Pero mas maganda, i-refer mo na lang. Mas maganda yung, merong job hiring ng ganito. Pwede naman i-refer. Pero yung pagdating, katulad yung sinabi ko, if ever na merong na problemang financial, labas ka na doon, okay? Labas ka na doon, huwag ka na mangialam. Yan lang, So, may dito. Sabi, may follow-up question na nakabukod ba sila ng house OP? May anak ba sila? Wala silang anak 4 babies yung nila di ba? Si Wild ba may nag-asikaso na anak? Wala silang anak. Lang mga 4 babies lang. So parang dalawa lang sila. Kung wala pa naman sila anak, pwede naman sila magtulungan ng course. Doon pwede talagang pilitin ng Wild na maghanap ng full-time work para hindi kamo sa luho niya at pangdadapang gastos sa ipon para if makababy sila, hindi sila may bibili ng magiging gastos. Wala sila po dalang for baby. Actually, maghapon lang talaga siya nasa bahay dahil mayayain din po siya. Okay. College graduate, okay, naintindihan ko to.
sa bahay, ano, di rin yan nagtatrabaho kasi grabe naman yung introvert. Hindi ko alam kung introvert ba yung ano mo, yung asawa mo, pero parang hindi eh. Hindi ko masasabi kung introvert to eh, kasi wala naman yan. Oh. Base sa kwento, wala naman sinabing introvert yun. Wala. So, okay, may something, happen. Okay. Walang anak dito. Sabi niya dito, hindi sumagot sa over kasi may anak yung mag-ito. Wala silang anak. Dalawang per babies yun. So, which is a mixy one din. Pero mas maganda, kung meron kang nakakita kaya suggest mo na lang yung sa Okay, so, yun. Privilege na Lord yun. Kaso sa second na ito yung ginawa yung conception ng pagiging skeleton. Huwag ka na makialam. Okay, so, okay. Hindi. Okay, so, ang daming na nagiging out of context, hindi ko papasahin to. Karamihan dito, iba yung pananaw, hindi kayo nagbabasa ng letter, hindi ka nagbabasa ng mga yung kwento. Parang nagja-jump into conclusion kayo dito eh. Kaya minsan hindi ko binabasa dito eh. Hindi. Basta yun na yan, tayo masasabi ko kung may, i-suggest mo na lang, mag-download na lang siya ng, Job Street. Kahit yung meron naman sa cellphone, Ito naman yun, di ba? May cellphone naman natin yung asawa niya, di ba? Pwede siya mag-download. At yun na yan. Kaya nga ako, minsan nakapag-nahard ako ng dating, gawa kasi ng cellphone eh. So, walang problema yun, di ba? Yun lang masasabi ko, and thank you, and yun lang masasabi ko. Thank you, see you next video. Bye!